ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Normal sa isang pamilya ang hindi pagkakaunawaan. Ngunit minsan ay nauwi ito sa pagkasira ng isang pamilya. Ikaw kabarangay, kailan huling nagkaroon ng hidwaan sa iyong pamilya? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga nakikinig ngayon sa Barangay LS. Ako po si Makoy at susubukan ko pong ibahagi ang kwento ko. Umaasang mabibigyan ninyo ng oras at pansin ang kwento ko. Lumaki po ako sa isang bahay kasama si Mama Tess at ang ate ko na si Ate Cheska. Ayon kay Mama Tess, baby pa lang daw ako nang pumanaw ang papa namin. Kaya hindi ko na talaga naranasan na magkaroon ng tatay sa aking paglaki. Pero hindi ko naman po yun naging problema dahil hindi nagkulang si Mama Tess sa akin. Simula bata pa ako hanggang sa pagtanda ko ay ramdam ko ang pagmamahal at pag-aalaga niya. Sa kanya, wala po akong mairereklamo. Pero pagdating po kay Ate Cheska, iba po ang naging karanasan ko. Habang lumalaki ako ay napapansin ko na parang lagi siyang galit sa akin kahit na wala naman akong ginagawa. Madalas niya akong sungitan, sigawan at minsan ay parang hindi niya talaga ako pinapansin. May mga pagkakataon na gusto na siyang sagutin. Gusto kong gawin yon dahil napupuno na rin ako. Pero palaging pinapaalala sa akin ni Mama Tess na ate ko siya at kailangan ko siyang igalang. Kaya kahit masakit at mabigat sa loob ko ay pinipili ko na lamang na manahimik. Hoy, pupunta ka ba sa kusina? Oo, may kukunin lang ako doon tapos babalik din ako kaagad para tapusin tong ginagawa ko sa kwarto. Tinatanong ko lang kung pupunta ka ng kusina. Wala akong matandaan na tinanong kita kung anong gagawin mo ron. Anyway, ipagtimpla mo na rin ako ng juice. Pwede bang mamaya na lang? Hindi pa kasi ako tapos sa paglilinis dito sa kwarto eh. Ipagtitimpla mo ako ng juice o magkakagulo tayo? Mamili ka, Makoy. Sige na nga. Ang dami-dami mo pang arte, susunod ka rin naman pala. May iba ka pa bang iuutos? Yan na muna sa ngayon. Oh, ano ba tinutunga-tunga mo dyan? Tumabi ka nga. Wala ka bang balak na papasukin ako sa kwarto, ha? Ay, sungit mo naman. Pwede ka namang mag-excuse me ah. Asikasuhin mo na lang muna yung juice ko. Pasok mo na rin dito sa kwarto pagkatapos, ha? Naintindihan mo? Oo na. Ay. Makoy! Oh, ano na naman? Anong ginawa mo sa cabinet? Napakakalat! Tsaka yung mga gamit sa ilalim ng kama, bakit nasa sahig na lahat? Hindi ba sinabi ko na naman sa'yo na hindi ko pa natapos yung paglilinis ng kwarto? Mga ngatwirang ka pa eh! Ay, aray! Tenga ko, ano ba? Bitawan mo ako! Alam mo, sa susunod na maglilinis ka ng kwarto, siguruhin mo na walang tao yung bahay. Hindi yung ganito na kung kailan ako nandito, dyan mo pa maiisipan na maglinis. Diyos ko, mababaliw ako sa'yo eh. Kanina lang nasa sala ka nanonood ng TV, di ba? Malay ko naman na papasok ka na pala ng kwarto. Namimilosa po ka ba? Hindi ako namimiloso po. Ang sinasabi ko lang, hindi mo naman ako kailangan saktan. Kasi wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Anong wala? Anong wala ha? Pakain ko kaya sa iyo yung mga alikabok na nagliparan sa kwarto ng dahil sa kagagawan mo, ha? Alam mo, kung tinutulungan mo lang sana ako sa paglilinis ng kwarto, hindi naman sana magkukumpulan yung alikabok dyan eh. So ngayon nagmamagaling ka pa? Kasalanan ko pa ngayon, ha? Yan na naman, aray! Sumusobra ka na ha? Aba, hindi lang yan yung aabutin mo sa akin kung patuloy pa na paiiralin mo yung katangahan mo. Oo na,
Sige na, sorry na. Tatapusin ko na lang yung inuutos mo sa akin. Hoy! Teka, saan ka pupunta? Sa kusina, ititimpla na kita ng juice. Bakit? Pakatanga mo! Ano na naman ginawa ko? Kung hindi ba naman maluwag yung tornilyo mo, bumalik ka sa kwarto at tapusin mo na yung paglilinis mo doon. Tapusin mo na lang yung sinimulan mo. Pero paano yung juice mo? Wala na, ako na magtitimpla at ibubuhos ko sa'yo. Wala mang gawin mo pagkatapos mong linisin yung kwarto. Sa sala na nga lang ako tatambay. Sige na nga. Ay, naku, my goodness, napaka-slow. Parang lahat kailangan mo pang i-explain. Nang mga panahong yon, iniisip ko sa sarili ko na baka normal lang talaga sa magkakapatid ang nag-aasaran at nagbabangayan. Dahil madalas naman talagang nangyayari yon. Pilit kong iniintindi at kinukumbinsi ang sarili ko na bahagi lamang yon ng pagiging magkapatid. Pero may mga pagkakataon na parang sasabog na ako sa sobrang inis, Papa Dudut. At gustong gusto ko na talagang sagutin ang ate ko. Ang mas masakit pa doon dahil 18 years old pa lamang ako at mas matanda si Ate Cheska. Pakiramdam ko ay ginagawa na niya akong parang alalay sa bahay. Halos lahat ng utos sa akin napupunta. Pero kahit na ganoon ay kinikimkim ko na lamang ang sama ng loob ko. Ni minsan ay wala akong pinagsabihan dahil ako ang tipo ng tao na mas pinipiling solohin ang problema kesa makadagdag pa sa iniisip ng iba. Ano ba yan? Walang mapanood na mata. Makoy! Makoy! Hoy, Makoy! Bakit ka ba sumisigaw? Ano problema mo? Kanina pa kita tinatawag, bingi-bingihan lang? Hindi kita narinig agad eh. Kita nang nanonood ako dito eh. Kung pakain ko sa'yo yung remote para matauhan ka, ha? Ano ba kasi? Anong kailangan mo? Magsaing ka nga. Pero kanina pa tayo tapos kumain ah. Tingnan mo na lang sa kaldero. Sigurado naman na may natitira pang kanin dun. Ang kulit Aray! mo, kulit mo. Alam mo, kung may laman yung kaldero, sa tingin mo utusan pa kita, ha? Tsaka, isa pa, gusto kong kumain ulit nagugutom ako. Oo na, pero mamaya na lang. May quiz pa kasi kami bukas at hindi pa ako tapos sa pagre-review. May quiz, nanonood-nood ka pa ng TV dyan. Kung makapagsalita ka naman, parang board exam yung pinaghahandaan mo, ah. Oo, nakabukas yung TV, pero ito yung mga libro ko. Ayan nagpapahinga lang ako sandali. Kaya ate, sorry talaga, pero mamaya na lang. Kailangan ko kasi talagang mag-focus eh. Ah, ganon. Akin na nga to, akin na. Ate! Yung libro ko, ba't mo naman hinagis? Pupunitin ko pa yung libro mo kapag hindi mo pa ako sinunod. Magsahin ka na nga bago pa ako mapikon sa'yo. Dali na! Oo na, eto na! Ay. Yan, malinis na tong bag ko. Ibabalik ko na lang yung mga gamit ko. Makoy! Ba't may sunog? Makoy! Hoy, yung kanin! Ay, yung kanin. Hala, patay. Ate, sorry, nakalimutan ko. Masyado kasi ako nakatutok sa pagre-review eh. Ah, sa tingin mo makakapasa ka dyan sa lintik na quiz mo na yan, ha? Hindi ka nga marunong magsaing eh. Ate, hindi ko naman sinasadya, kaya please lang, huwag mo na akong pagalitan. Napakabobo mo talaga kahit kailan. Simpleng utos na lang, nahihirapan ka pa. Pakatanga mo, inutil. Sandali lang, ikaw kotang-kota ka na sa pangi-insulto mo sa akin ha? Alam mo, kung ayaw mo na iniinsulto ka, pues ayusin mo yung inuutos sa'yo. Hindi yung ganito na pumapalpak ka. Sinabi ko naman sa'yo na nagfo-focus ako sa pagre-review, di ba? Huwag ka na mag-abala kasi wala ka namang mararating sa buhay. Sayang nang yung pagpapaaral sa'yo, mahina naman yung utak mo. Grabe ka nang dahil lang sa nasunog yung sinaing, nagkakaganyan ka na? Pwede namang magsaing ulit ah. O pues, bilisan mo na kasi kanina pa ako nagugutom eh. Bakit, wala kang kamay? Ah, kulit mo ha. Aray! Kapal ng mukha mo para pagsalitaan ako ng ganyan. Napakabastos mo ha. Kasi sumusobra ka na. Wala na sa lugar yung mga pinagsasasabi mo sa akin eh. Tsaka isa pa,
Ano bang ginawa ko sa'yo para tratuhin mo ako ng ganito ha? Araw-araw na lang eh. Kaya kita ginaganto ha? Kasi napakahirap mong utusan at aabutin tayo ng magdamag dito kung iisa-isahin ko pa yung kabobohan mo. Ate, sorry ha, pero hindi ko maintindihan kung bakit ang init ng dugo mo sa akin. Simula pa lang nung bata ako, wala ka ng ibang ginawa kung hindi ang lait-laitin at utus-utusan ako. Alam mo ikaw ha, Makoy? Napakadrama mo. Nagkikringe lang ako sa mga pinagsasasabi mo eh. Ang sabihin mo, hindi ka lang talaga makasagot kasi alam mong tama ako. Noon pa lang parang hindi na kapatid ang turing mo sa akin eh. Hoy! Artistang walang bayad. Kung ayaw mo magsaing, ako na lang gagawa ha. Bumalik ka na lang doon sa kwarto mo, mag-aral ka na lang ulit. Baka mamaya ako ano pang magawa ko sa'yo eh ha? Bumalik ka doon! Yon na po yata ang pinaka matinding away namin ni Ate Cheska. Sa pagkakataong yon ay hindi ko na talaga napigilan ng sarili ko na sumagot at ipagtanggol ang sarili ko. Dahil pakiramdam ko ay sobra na at hindi na siya titigil sa pang-aapi sa akin. Paulit-ulit na lang kasi itong nangyayari hanggang sa dumating ako sa puntong napuno na talaga ako. Simula noon ay unti-unti rin akong nakaranas ng lungkot at depresyon dahil pakiramdam ko ay para akong minamaltratong preso sa sarili kong bahay. Para sa akin ay parang kahit na anong gawin ko, wala na akong nagagawang tama sa paningin ng sarili kong kapatid. Kahit gaano ko pa subukang maging mabait, magpakumbaba, at umiwas sa gulo. Pakiramdam ko ay naghahanap at maghahanap lamang siya ng butas para hanapan ako ng mga pagkakamali ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang lumilipas sa mga araw ay mas lalo akong naiinggit sa mga kaklase ko na may maayos at magaan na relasyon sa kanilang mga kapatid. Dahil yon ang isang bagay na hindi ko talaga naranasan. Habang tumatagal din, Papa Dudut, ay mas lalo pang lumalala ang sitwasyon namin ni Ate Cheska. Dahil doon ay nakapag-decide akong gawing kwarto ang bodega para kahit papaano ay magkaroon ako ng sariling espasyo. At kapag wala akong pasok ay madalas na nasa loob lamang ako ng bodega na ginawa ko ng kwarto. Nagkukulong at nakikinig ng music para kahit sandali ay makalimot at makapagpahinga ang isipan ko. Pero yun din ang mga panahong sobra nang nag-aalala si Mama Tess para sa akin. Kaya isang araw ay kinausap niya ako at tinanong kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa akin at kung ano ang pinagdadaanan ko. Anak, alam kong may bumabagabag sa'yo. At kung may dapat man makaalam ng mga problema mo, ako yun. Kaya sige na, sabihin mo sa akin kung ano ba talagang nangyayari. Ma, matanda na po kayo. Ayoko na po kayong abalahin pa sa mga pinagdadaanan ko. Kaya ko na po to, ma, promise. O, di may pinagdadaanan ka nga. Tama ba ako? Sige na anak, sabihin mo na sa akin. Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Ma, sorry po. Sinubukan ko naman talagang tiisin at pigilan eh. Kasi ayokong makaperwisyo sa inyo. Pero hindi ko na po talaga kaya. Ang sama-sama na ng loob ko sa mga nangyayari. Anong ibig mong sabihin, anak? Si Ate Cheska po kasi. Sumusobra na siya. O bakit? Anong ginawa sa'yo ni Cheska? May mga nasasabi po kasi siya na nakakasakit at nakakainsulto tuwing wala kayo eh. Anak, baka naman binibiro ka lang ni ate mo. Di ba normal lang naman sa magkapatid yung nag-aaway tsaka hindi nagkakaintindihan paminsan-minsan?
Sa totoo lang po, yun din sana ang gusto kong isipin. Pero habang tumatagal, mas lalo lang siyang lumalala eh. Mas lumalala? Papaanong lumalala? Kasi po parang hindi na po kapatid yung tingin niya sa akin. Pakiramdam ko, parang utosan na lang niya ako. May mga panahon din na sinasabihan niya ako na bobo, tanga, walang kwenta. Na wala daw akong mararating sa buhay. Anak, alam ko naman na hindi kayo nagkakaintindihan ng ate mo paminsan-minsan. Pero hindi ko alam na ganito na pala kalala yung pagtatalo ninyo. At saka yung mga pinagsasasabi niya sa'yo. Bakit hindi mo kagad sinumbong sa akin to, ha? Kasi nga po ma, may edad na po kayo. At saka ayoko na mag-away kayo ni ate. Kahit na, Makoy. Kasi kung sinabi mo yan sa akin na mas maaga, di malamang napagsabihan ko pa yung ate mo. Di malamang hindi ka rin nagkakaganyan ngayon. Pasensya na po kayo ma. Nagbakasakali din po kasi ako na magbabago pa si ate Cheska. Pero mukhang hindi na po ata mangyayari yun kasi habang tumatagal, mas lalo lang sumasama yung loob niya sa akin kahit ginagawa ko naman ang lahat para hindi kami mag-away. Huwag kang mag-alala, anak. Kakausapin natin yung ate mo pag uwi niya. Ma, please, wag na. Sapat na po sa akin yung sinabi ko sa inyo yung tungkol dito. Okay Pero na. hindi pa rin tama yung ginagawa ni Cheska sa'yo. Dapat natin itong pag-usapan bilang pamilya. Kasi kung hindi, mas lalo lang lalala yung hindi pagkakaintindihan ninyo. Pero kapag ginawa niyo po yun, baka mas lalo niya lang akong pag-initan eh. Basta, maniwala ka sa akin, anak. Ngayon na alam ko na yung nangyayari sa inyo ng ate mo, hinding-hindi na ako papayag na pagsalitaan kanya ng masama. Naintindihan mo? Sige po. I love you po, ma. I love you too, anak. Tahan na, sige na. Huwag ka nang umiyak. Magiging maayos din ang lahat. Noon ko talaga na-realize kung gaano ako kamahal ni Mama Tess. Doon ko rin naintindihan na kapag may pinagdadaanan kang hindi maganda, mahalagang may mapagsabihan ka. Kasi kapag kinikimkim mo lang, ang lahat ay mas lalo ka lamang mapupuno hanggang sa dumating sa puntong sasabog ka na. Kaya nang umuwi si Ate Cheska ay agad naming pinag-usapan ang problema. Pero sa halip na mag-sorry sa mga nasabi at nagawa niya sa akin ay mas lalo lamang siyang nagtaray at sinabi pa na masyado lamang daw akong sensitive. Noong araw na yon ay nilinaw na lang ni Mama na ayaw na niyang marinig na pinagsasabihan ako ni ate ng masasama at masasakit na salita. Simula rin noon ay hindi na ako nagkulong sa kwarto dahil nararamdaman ko na hindi ako nag-iisa at may kakampi ako. Pero hindi rin nagtagal ang saya na nararamdaman ko. Hindi namin alam na may naghihintay na pala na masamang balita sa aming pamilya. Ate, yung paa mo nga. Kulit-kulit mo naman eh. Nakikita mo naman na nanonood ako ng TV, di ba? Itaas mo na lang kasi ang paa mo, please. Para matapos na din tong pagmamap ko dito sa sala. Sino ba kasing may sabi sa'yo na mag-map ka dyan? Ate, ayokong makipag-away sa'yo. Ha, gusto ko lang matapos tong ginagawa ko. Ay mo makipag-away pero iniistorbo mo yung panonood ko ng TV? Alam mo, ibang klase ka rin talaga eh, no? Gusto ko lang naman masigurado na malinis yung bahay bago pa makauwi si Mama. Paka mo! Isang dakilang sipsip. Makoy! Cheska! Ma! Manok Mano po? Hindi pa nga ako nakakapasok pero naririnig ko na mga boses ninyo sa labas. Ano ba nangyayari dito, ha? Wala ho, ma. Nako, Cheska, ikaw siguro inaaway mo na naman tong kapatid mo, ano? Uy, hindi kaya. Wala na akong panahon para makipag-away dyan, no? Kung tutuusin nga, nananahimik na lang ako rito eh. Ma, nagalit si ate kasi naistorbo ko yung panonood niya ng TV habang nagmamap ako dito sa sala. Oh, edi ikaw na yung masipag. Pwede bang wag muna kayo mag-away, ha? Kahit ngayon lang. Sorry po, Ma.
Sige na nga ho, susubukan namin. Kagagaling ko lang sa doktor. May kailangan tayong pag-usapan. Oo nga pala, ma. Kumusta po yung check-up niyo? Oh, ma, bakit po kayo umiiyak? Ma, anong problema? Ang totoo niyan, ayoko sanang sabihin sa inyo to pero ayoko rin kasi na maglihim sa inyo. Teka ma, sandali. Ano hong ibig niyong sabihin? May karapatan kayong dalawang malaman yung totoo. Ma naman, mas lalo lang po akong kinakabahan sa mga sinasabi niyo eh. Utang na loob naman, Makoy! Manahimik ka nga muna! Hindi ka nakakatulong eh! Ma, sige na, magsalita ka na. Ano ba talagang nangyari? Bakit ba kayo nagkakaganyan? Kinumpirma na kasi ng doktor. May breast cancer daw ako. Ano? Ma, hindi... Ma, sigurado, nagkakamali sila. Hindi totoo yan. Huwag po muna kayong matakot. Ha? Magpapa-second opinion po tayo. Mapupunta tayo sa ibang ospital. At saka, ngayon, sasamahan ko na po kayo. Diyos ko naman, Makoy! Pwede ba sa ibang araw ka nalang magbida-bida? Doktor na mismo yung may sabi na may breast cancer si Mama, nagmamagaling ka pa? Mga anak, pwede ba? Kung meron man akong huling-hiling para sa inyong dalawa, yun na yung tuluyan na kayo magkaintindihan at magkabati. Ma naman, huwag naman po kayong ganyan magsalita. Lalaban na natin yung breast cancer nyo. Ma, mahal na mahal ka namin, ma. Malalagpasan din natin to. Hindi po namin kayo pababayaan. Basta, palagi niyong tatandaan ha. Mahal na mahal ko kayo. Papadudot yun na ang pinakamasakit at pinakamasamang balita na narinig ko sa buong buhay ko. At parang gumuho ang mundo ko noong araw na sinabi sa amin ni Mama na may breast cancer siya. Bigla ako nawala ng lakas at hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sakit at takot na nararamdaman ko. Ginawa namin ang lahat ng makakaya namin para ilaban si Mama. Kahit magkanda utang-utang kami at kahit gaano kahirap ang pinagdadaanan namin ay tinitiis namin ang lahat. Basta may pag-asa siyang gumaling. Araw-araw kaming kumakapit sa pag-asa pero sa kasamaang palad. Hindi na niya kinaya ang laban at tuluyan na siyang pumanaw. Nang mga panahong yon ay sobra kong naramdaman na parang mag-isa na lamang ako sa buhay. Nawala papadudot ang nag-iisang taong palaging nandyan para ipagtanggol at kumampi sa akin. At sa pagkawala ni Mama, pakiramdam ko ay may malaking bahagi ng puso ko ang nawala na kasama niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. May mga kamag-anak naman kaming tumulong sa pagpapalibing ni Mama at sa mga pinagkakautangan namin. At labis akong nagpapasalamat sa kanila. Pero simula noong namatay si Mama, mas lalo pang lumala ang trato sa akin ni Ate Cheska. Hindi na niya ako kinakausap ng maayos at palagi na niya akong sinusungitan at pinaparinggan ng kung ano-ano. Hindi ko makakalimutan yung isang araw na napuno na talaga ako. Doon na ako naglakas ng loob na kumprontahin si Ate Cheska. Nagbabaka sakaling matuldukan na ang lahat ng mga hinanakit at sama ng loob niya sa akin, Papa Dudut. Ate, sandali lang. Wala akong balak na kausapin ka ha. Kaya pwede ba, lubayan mo na ako? Hindi, ate. Ate, ano ba talagang problema mo sa akin, ha? Dadalawa na nga lang tayo dito sa bahay, hindi pa tayo nagkakasundo.
Pinapansin lang kita nun kasi kahit papano may respeto naman ako kay mama. Pero ngayon, wala na siya. Wala na akong dahilan para kausapin ka pa, Makoy. Alam mo, wala akong naaalala ginawa ko sa'yo para kamuhian mo ako ng ganito katindi. Please, Makoy, wala ako sa mood ha. Tabi, padaanin mo ako kung ayaw mo na magkagulo tayong dalawa. Magkagulo na kung magkagulo. Pero hindi kita titigilan hanggat hindi mo sinasabi kung bakit ang sama ng trato mo sa akin. Tumabi ka nga dyan! Hindi! Sinabing tabi! Tabi! Ate, nakikiusap ako sa'yo. Nakikiusap ako sa'yo. Kausapin mo naman ako ng maayos. Sigurado ka ba na gusto mo talagang malaman kung bakit hindi kita masikmura, ha? Oo! Sigurado ka? Ate, utang na loob. Sabihin mo na lang kasi kung... Kasi sa kasamaang palad, anak kita! Anong sabi mo? Oo! Nabuntis ako nung teenager pa lang ako. At tinulungan ako ni mama na itago yun kasi nilinaw ko sa kanya na ayoko naman talaga sa'yo. Dahil isa kang malaking pagkakamali. Sandali lang, alam kong galit ka sa akin. Pero wag mo naman akong paglaruan. Ate, hindi na ako natutuwa sa mga pinagsasasabi mo sa akin, ha? Bobo ka ba? O sadyang hindi ka lang talaga makaintindi? Di ba noon pa lang kinukulit mo na ako kung bakit palagi akong asar na asar sa'yo? O pues, ito na yung sagot sa tanong mo! Kaya tanggapin mo na lang at mag-move on ka na! Kung totoo nga yung sinasabi mo, sino yung totoo kong tatay? Kaklase ko ng high school yung tatay mo. At lumuwas siya sa probinsya nung sinabi ko sa kanya na buntis ako sa'yo. Oh, huwag mo sabihin na balak mo pa ngayon na hanapin yung tatay mo. Napakadrama mo naman talaga kahit kailan, Makoy. Natanong ko lang naman pero wala akong balak na hanapin yung tatay ko. Kasi ni minsan hindi naman nagkulang si mama sa pag-aalaga sa akin eh. Eh di mabuti naman pala kung ganun. Pero ikaw, ni minsan hindi mo ako trinato ng maayos kahit alam mo na anak mo pala ako. Sa halip na bumawi ka sa akin, mas lalo mong ginawang impyerno ang buhay ko. Sa halip na bumawi ka sa lahat ng mga pagkukulang mo, mas lalo mo lang ako tinapak-tapakan. O bakit, Makoy? Masisisi mo ba ako? Tuwing nakikita ko yung pagmumukha mo, naaalala ko lang kung paano ako iniwan sa era ng tatay mong walang kwenta. At dahil sa'yo, Makoy, dahil sa'yo, hindi ko na-enjoy yung kabataan ko. At alam mo kung ano yung pinaka-nakakainis sa lahat, ha? Simula nung ipinanganak kita, ikaw na yung naging priority ni Mama. Puro na lang si Makoy, si Makoy, si Makoy. Binigay ni Mama lahat ng oras at atensyon niya sa'yo nang walang tinira para sa akin. Bakit mo ako pinahihirapan at pinarurusahan sa isang kasalanan na hindi ko naman ginawa? Napaka-unfair mo! Ni minsan hindi ka nga naging nanay sa akin! Ni minsan hindi ka nagpakaate sa akin! Utang na loob, Makoy! Ang tanda-tanda mo na para maghanap pa ng mother figure! Dapat sa edad mo na yan, kaya mo na yung sarili mo! Tama ka. Tama ka, dapat kaya ko na sarili ko. Kaya simula sa araw na to, kakalimutan ko na ang connection ko sa'yo. Ngayon na wala na si Mama, wala na akong dahilan para manatili pa dito. Sa kabila ng lahat ay hindi ako nagtampo kay Mama Tess. Hindi niya sinabi sa akin ang buong katotohanan dahil ayaw niya akong masaktan sa katotohanan na hindi ako gusto ng sarili kong nanay. Sa sobrang sama ng loob ko noon ay binilisan ko ang pag-iimpake ng gamit ko at nakituloy ako sa bahay ng isa sa mga best friend ko. Nangako din ako sa sarili ko noong araw na yon na hindi na ako muling magpapakita kay Ate Cheska. Lalo na noong nalaman kong siya pala ang totoo kong nanay. Kaya tumawag ako sa isa sa mga kamag-anak namin at nagmakaawa. Natulungan nila ako hanggang sa makapagtapos ako ng pag-aaral. Sa kabutihang palad ay pumayag naman sila. Para makatulong ay naging working student din ako at pumayag naman ang mga magulang ng best friend ko na manatili ako sa kanila. Sobrang swerte ko talaga sa mga taong nakapaligid sa akin at sila din ang dahilan kung bakit nakapagtapos ako ng pag-aaral. Noong nakapagtapos na ako ay nagpaalam na ako sa mga magulang ng best friend ko
at naghanap ng sarili kong matutuluyan. Hanggang isang araw. Paano mo nalaman na dito ako nakatira? Kinausap ko yung isa sa mga kamag-anak natin at naikwento nila sa akin na dito ka raw nakatira. Dapat hindi na ako nagkwento sa mga yun eh. O anong ginagawa mo dito? Anong kailangan mo sa akin? Makoy, nasunog yung bahay natin eh. Ano? Paano nangyari yun? Hindi kasi namalaya nung live-in partner ko na natupok ng kandila yung kortina nung nag-brown out. At ang totoo niyan, Makoy, nakakahiya tong ipapakiusap ko sa'yo pero kakapalan ko ng mukha ko ha kasi wala na akong choice. Pwede ba kaming makituloy ng live-in partner ko dito? Ano? Teka lang ha. Hindi ka ba nabibigla sa mga sinasabi mo sa akin ngayon ha? Hindi naman kami magtatagal eh. Kailangan lang talaga namin ng matitirhan ng siguro ilang linggo. Pagkatapos nun, hindi mo na ulit ako makikita. Promise yan. Sandali nga lang, ilang taon tayong hindi nagkita at nag-usap. Ginapang ko yung pag-aaral ko para makapagtapos. At malamang kung hindi dahil sa awa ng mga magulang ng mga best friend ko at sa awa ng mga kamag-anak natin, malamang sa kangkungan na ako pupulutin ngayon eh. Ang dami mo naman sinasabi, Makoy. Ano ba tinutumbok mo, ha? Diretsahin mo na nga lang ako? Yung punto ko dito, matagal na kitang binura sa buhay ko. Simula nung sinabi mo sa akin na nagsisisi ka na naging anak mo pa ako, kinalimutan ko na rin na buhay pa pala ang nanay ko. Kapal naman ang mukha mo para pagsalitaan ako ng ganyan. Nagkaroon ka lang ng apartment, akala mo kung sino ka na? Napakayabang mo, ha? Kung naghahanap ka na sisisihin mo, humarap ka sa salamin. Kasi kung hindi dahil sa pagmamaltrato mo sa akin noon, hindi tayo magkakaganito ngayon. Pinagbayad mo ako sa isang kasalanan na hindi naman ako ang may gawa. Napakabastos mo? Wala kang utang na loob. Ay, Makoy, nanay mo pa rin ako at ipapaalala ko lang sa'yo na hindi ka mabubuhay sa mundong ito kung hindi dahil sa akin. Alam mo, hindi porket nanay kita sa papel. Ibig sabihin nun, may karapatan ka na para maliitin at yurakan ako ng paulit-ulit. Ano bang pinuputok ng butsi mo, ha? Tungkol pa rin ba ito doon sa nangyari sa atin nung nabubuhay pa si Mama? Ano ka ba naman, Makoy? Ang tagal-tagal na no, Diyos ko naman. Oras na para kalimutan mo na yon. Panahon na para patawarin mo ako. Oh, ano? Ba't ganyan ka makatingin sa akin, ha? Ikaw gusto mong patawarin kita? Pero sa dinami-dami ng sinabi mo, ni isang sorry wala akong narinig. Bakit ako magsosorry sa'yo? Nanay mo nga ako, di ba? Ayan na naman tayo eh. Kailan ka ba nagpakananay sa akin ha? Wala kang ginawa o nagawa para tawagin kitang nanay. Kung may nanay man ako, si Mama Tess yun. Hindi ikaw. Kung nabubuhay lang si Mama ngayon, sigurado ko na hindi niya magugustuhan na hindi tayo nagkakasundo. Naalala mo pa ba yung sinabi ni Mama sa atin noon? Na gusto niya yung hindi na tayo nag-aaway. Natatandaan mo naman yun, di ba, Makoy? Wag na wag mong gagamitin si Mama Tess kasi nananahimik na siya. Wala siyang kinalaman sa gulo nating dalawa. Ikaw ang nagkulang at nagkamali sa akin, hindi si Mama! Pero hanggang kailan mo matitiis na magkaaway tayo, ha? Alam mo, hindi naman ako masamang tao eh. Willing naman sana ako na bigyan ka ng chance pero… Oh, ayun naman pala eh. Kung gano'n naman pala eh, ibig sabihin ba nun patitirahin mo na kami dito ng live-in partner ko? Hindi! Hindi kasi kung hindi pa nasunog yung dati nating bahay, hindi sasagi dyan sa isip mo na hanapin ako! Naging mariin ang desisyon kong hindi tanggapin ang nanay ko at ang kinakasama niya. Wala talaga akong naramdaman na kahit kaunting pagsisisi ng araw na yon. Alam kong nilapitan niya lamang ako dahil wala na siyang choice at umaasa siyang magbubulag-bulagan na lamang ako sa lahat ng mga ginawa niya sa akin dahil nanay ko siya. Pero ang totoo ay ni minsan ay hindi niya ipinakita at pinaramdam.
na naging nanay o ate siya sa akin. Ni minsan ay hindi ko naramdaman na pamilya niya ako. Kung may tinuturing man akong tunay na nanay, yon ay si Mama Tess. At wala nang iba pa. Sa ngayon ay mag-isa lamang akong nakatira sa apartment ko at masaya naman ako sa trabaho ko. Kung sakali mang magkaroon ng part 2, ang kwento ng buhay ko ay susulat muli ako sa inyo. Kung may natutunan man ako sa lahat ng pinagnaanan ko, yon ay walang masama sa pagiging mabait. Pero kailangan din nating matutong lumaban at manindigan kapag tayo ay niyuyurakan na. Mahalaga na palagi tayong nakapanig sa tama at sa patas. Sa ngayon ay magpapaalam muna ako at taus-pusong nagpapasalamat dahil binigyan ninyo ako ng pagkakataon na maibahagi ang kwento ng buhay ko. Mapait man, pero puno ng aral na kwento ng buhay. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Makoy. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.